and Esther Panolino. Yung panganay po nila ay naandito, si Noel and Lina Panolino, Mary Jane Panolino, Ginalyn Panolino, Mary Grace and Ruel Iso, Lisa Panolino, Noli and Denita Panolino, Apolinario Jr. and Cherry Ann Panolino, Raquel Emilio Alho, and Risa Jane Panolino. Sila po yung pamilya namin na tinatawag namin, meron pong dalawa sa pamilya ang meron pong hasang, na kaya pong sumisid at maglakad sa ilalim ng dagat. That's all about. Yung iba po ay mga pamangkin at mga anak-anak. Like me, nanggaling din po ako sa pamilya ng Kaskara na ang mother is Panolino. That's all about. Thank you very much. Alright. Tayo po ulit, lahat ng membro ng Panolino clan dito po sa Palawan. Tayo po ulit, lahat po ng nakikita niyo po tumatayo, mga minamahal at hinihiling namin mga bisita. Ito po ang lahi ng Panolino dito po sa Palawan. Okay? Gaya po ng, okay, pwede na po tayong maupo. Gaya po ng aking nabanggit kanina, ang amin pong lahi po ay namuhay po ng simple at normal. None of us, guys, none of us Go to Lourdes Panolino and Gregorio Orot Orot. Kagaya ng isang normal na tao, hahanap ng pera para sa pag-aaral, sa pagkain, ano pa. But, ang panganay ko nila si Edie Orot, hindi ho namin maisip at hindi ho namin si Romeo and Shirley Orot, wala rin po. Meron po pala kami. And then si Danilo Orot po, dadalhin o gagampan ng role sa mundong Leia Orot, Now, Elsie and Carlito Cabildo, Nerio and Marie Cris Orot, the Royal Operate for the King of the Royal Imperial Lupasog Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Again, ang mga sasto ngayon ay nagsisiguro po ng kapangyarihan para sa ating mga nahaya at mga kabela. Ang Chris po ay nagsisimbolo po ng otoridad. Okay? Yung mga panganay po, kami ng ordinaryo, pero hindi ho namin nakalain na isang malaki po palang gagampanan naming bagay sa mundong ito. Kami po pala ang mamamahala, magtatago, at mag-iingat sa isang napaka-importanting yaman na meron po ang bansa. Guys, gaya ng aming nabanggit, ang aming pong lahi ay tagapangalaga lamang. At dahil nandito na po ang rightful owner, ang aming mahal na reyna at ang aming mahal na hari, ito po ay buo at kusang loob po namin ibinibigay sa kanila. O perlas ng silangan. Nais po namin ihandog ang isa
isa sa napakahalagang hiyas o yaman ng ating pong lahi. Sabi ho sa Guinness Book of Record, parang merong 11 kilos po na naitala na pinakamabigat na po. Sa amin po, dudublihin pa ho yung bigat na yan. Hindi pa ho lahat. Ang lahat ng record po ng perlas, palakpakan po natin. Yung hawak po namin, mas mabigat pa dyan, hindi kami dati dinala. Again, ilan lamang po yan. Hindi ho tatawagin ang Pilipinas na perlas ng silangan kung wala ho yung tinatawag natin perlas. So kami po pala, ang panulinuklan, ang maghahawak at mga nalagyan. Meron pong nagtanong, magkano daw po ang worth? Ang aming queen ho ang bahala dyan, pero ang sabi ho niya, pwedeng umabot ng $800 million. Aabot po ng 2 taon at 200 years po, 200 taon bago po mabuo yung isang perlas na ganyan kalaki. Gregorio at Lula Luding. Ayan, palaki na ng palaki. Pero hindi pa yan yung pinakamalaking na hawakan ko na. Opo. Ito po yung pinakabunso na panulino kay Lolo Inan. Ayan, may 30 kilos na ata. Ayan. Ang tawag po sa mga perlas na yan ay alas pearl. Allah. Kung nasaan daw po yung mga perlas, ganun pala kalaki o kabigat yung role na gagampanan ko namin sa mga ito. Yung bunso. Maraming maliliit pa niyan, pero mas maraming malalaki pang lalabas sa susunod. May 40 kilos pa po na ilalab na. May 60 pa. Yung nakikita niyo po is nasa 30, yung pinakamalaki. 21 kilos. Pamilya Panulino Raja Sulaiman Clan, dahil sa inyo na ipalabas natin ang perlas ng silangan, the Royal Imperial Lubasu Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Mabuhay ang Raja Sulaiman at nandito ang Raja Sulaiman ng Luzon, the Queen of Luzon, Queen Maria Aurora Busoy Marcos, our appointed finance, at siya rin ang tutulong para sa ating mga perlas. Dahil nakahanda na po iyan ang buong mundo.
Raja di Sulu. Lahat po kayo matutuwa dahil ang nag-alaga ng kayamanan na dito sa Palawan ay Raja Sulaiman. Okay? So, nais po namin since kami po ay inaccept na po yung ating offerings, ang akin pong tinatawagan, yung mga panganay po na anak ng mga apat na panulino sa Palawan po. Liwaan, maaga pa? Gabi na. Kasi di ba, magandang hapon po sa lahat. Gabi na. Gabi na po Ate Maureen. Hindi. Magandang gabi. Gabi po sa inyong lahat. Ito po ay babantayan ko lang po yung ano po. Sa lahat ng naririto, maharlikang pamilya ng Panulino, maharlikang pamilya mula sa Islam, sa mga bisita mula iba't ibang sektor ng lipunan at maharlikang angkan mula sa ibang bansa, lipunan at bansa, lipon at maharlikang angkan mga mula sa ibang bansa, lalo na sa ating King Mamay at Queen Helen. Magandang hapon sa gabi sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at mabuting panahon at pagkakataon kami ang angkan mula sa kay Jesus Panulino. Tumayo tayong lahat, makikiisa sa layunin ng programang ito sa muli. Maraming salamat po. Pasensya na kayo at Nervous po ang Ate Okay. Maureen. Sabi ko na sa inyo, namuhay kami ng simple eh. Okay, hindi kami sanay. Alright. Now, susundan po ito nung sumunod sa panganay kay Lolo Jesus, susundan po ni Lola Insyang. So, ang magsasalita po ay si Tio Victor, ang panganay na. Okay, palakpak po. Ang response po sa amin po. Sa atin pong mga bisita na nandito ngayong gabi, na galing pa po sa iba't ibang panig ng ating Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. Ngayon po, ako nagpapasalamat na sa gabing ito, kayo ay nakikisa sa aming programa. Kaya sa muli, ako ay nagpapasalamat at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aming mahal na hari at rey. Maraming salamat po. Nervous din si Kuya Victor. Actually po, ako nga po sanay na akong magsalita dahil trainer po ako eh. Pero pagdating dito, medyo na overwhelmed or whatever na pakiramdam. Lahat talagang tinagla. Alright? Now, next po, yung ikatlo po sa magkakapatid ay si Auntie Lourdes. Yeah, Lourdes. Orot na po siya ngayon. Lola Lourdes. So, ang magsasalita po ay si Auntie Lea. Palakpakan naman po natin.
Isang mapagpalang gabi po sa lahat, lalong-lalo na po sa ating mahal na Hari at Reyna. Kami po ibang pusong nagpapasalamat po at dumating po sila sa amin. Buong puso po namin ipinagkaloob ang mga bagay po na prela sa kanila. Thank you so much. I know God has a plan and purpose why He are here in Palawan. And thank you so much din po kay God sapagkat sa totoo lang po before po, in-ignore po namin ang mga bagay na yan. God has a plan talaga. Kumbaga, binigyan niya kami ng wisdom and knowledge para maano po ang mga bagay na yan. At nagpapasalamat po ako that a pearl is under the sovereignty nila Queen Helen at saka ni King Mamay. Sila po, kumbaga, buong puso po namin ipinagkatiwala sa kanya ang talents of pearl na yan. And thank you so much. Maraming salamat. Tonelada po yan ha. Tonnage. Libo. Ho, yan. Pag lumabas na lahat. Sobra-sobra pa. Right. Ang panghuli po ay sa lahi naman po ni Lolo Inar. So, ibibigay ko po sa inyo ang kanyang panganay na anak, si Uncle Noel Panulino. Magandang gabi po sa ating lahat, sa tingin sa ating mahal na King at mahal na Queen, at kayo po lubos na pasalamat at tingin sa ating mga bisita ngayon na nandito. At hindi ko sukat akalain na ako ay naparito at upang first time ko magsalita sa mga ganito. Hindi ko sukat, parang hindi ko maano talaga na ako'y magsasalita dahil una nga, dahil nga sa kahirapan namin, kami walang pinag-aralan, kaya parang kinakabahan ako at sabi ko sa kapatid ko, ako ang magsasalita. Pero ako'y naghumihingi ng sa Panginoon na sana bigyan ako ng lakas loob upang makapagsalita dito. At kami po lubos na pasalamat dahil sa inyo, sa amin na mga kaanak sa gabing ito na kami ay narito at kami pala ay napabilang sa isang tinatawag na royal blood. Kaya yun lang po ang aking masasabi at magandang gabi po. Actually po, meron pa pong isang kapatid pero namatay na po siya at hindi din po sila nagkaanak. Opo. So, 4 na lang talaga yung naging Ito na, nagsanga na po siya. Alright? Tindihan po ng aming pamilya, amin pong gagampanan yung responsibilidad. Mahirap kasi maging royal pala. So, may kakaibat kasi na mga responsibilidad yung mga bagay na yun. So, buong puso namin siyang gagampanan. Sunod po natin yung inspirational message ng ating mahal na King Mami. Yan po ay that is the protocol. So siya na po ang maghahayag ng inspirational message ng ating mahal na Salamat sa inyong lahat. Ikinagagalak ko. I'm so pleased and honored to read the prepared speech of the King or His Majesty Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdul Razak. So allow me to read his prepared speech. CG Sovereign Judge, His Majesty Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdul Razak, CG Sovereign Judge of Suluan North Borneo, ICJ Sovereign Judge of Suluan North Borneo, and Queen of Philippine Islands, Maginda, Queen Maria Makiling Helene Fatima Nazaria Panulino Abdul Razak, and to all the family members of the Panulino Raja Sulaiman clan here in Palawan and everywhere in this country. Your Excellency Prince Vicente Gonzales, Abdul Jabbar Abdullah,
Chairman of the Business Council, of the King and Queen of the Royal Imperial Pasog, Islamic United Kingdom of Sulu, North Borneo. He just arrived and is known from Davao. Queen Maria Aurora Busoy Marcos and Prince Robin Sulaiman of Tarlac and her party. Special guest James Kunkia Pin, as represented by Police Senior Superintendent Romeo Sibilia Magsalos. General Antonio Cruz of the Bocor, Palawan. Commodore Armando Rodriguez and his beloved wife Maria Teresa Vicente Rodriguez. Representative of the Governor of Palawan, Jose Alvarez. Police Inspector J.P. Magsalos, allow me to mention their individual names. Teresita Almohela, Willie Magallanes, Manny Lisa, Jima Rugilio, Michael Salvanti, Roy Jardine, Mr. and Mrs. Lee, Oscar Lapida Jr., City Formation from Madeira, Ray Belita DGRH, Super Radio, and Repetik, and all other members of the media around. Mga kababayan ko, kung hindi man tawag ang inyong pangalan, pasensya na kayo dahil inabasa ko lang yung nandito sa listahan. So, good evening to everyone. Thank you for attending this occasion. This is a very occasion for us because this is the first time also that we have in Palawan. Although in Sulu and other parts of Mindanao, there were lots of programs like this rendered by the royal couple. So I will now read the prepared speech of His Majesty. Honored guests again, ladies and gentlemen, good evening. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Today's gathering, December 8, 2015, is a new milestone for the Royal Imperial Paso Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. And we are very proud to recognize and proclaim the Raja di Sulu clan, the Abdul Razak of Sultanate of Sulu and North Borneo, as represented by yours truly. The Panulino Raja Sulaiman clan in the territory of our grandfather, Sultan Harun Al-Rashid, the last Sultan of Palawan of the Commonwealth Government of the Philippines. We also include the presence of the Raja Sulaiman of Luzon, our appointed Queen of Luzon, as mentioned by the Queen, and administrator of the assets and bank accounts, Queen Maria Aurora Busoy Marcos, and Prince Robin Sulaiman of Tarlac. Our lineage direct from Sultan Muhammad Hassan, from the predecessor of Law 101. So, as mentioned, our special guest, James Kung Kia Pin, blood of our ancestors in land of Cambodia. As represented, as I have mentioned, by Senior Superintendent Romeo Sibilia, called by the royal family.
So thank you for attending this occasion. Last December 8, in 2014, our beloved Queen Helen and King were officially crowned in Manila, which was originally arranged in Mabini Hall, Malacanang Palace. But as they stepped in December 7, 2014, in the very heart of Malacanang Hall, in that evening, they called all our ancestors to take possession of the Malacanang Palace, which belonged to the Raja Sulaiman clan. However, the following day, as to the main proper program of the crowning, the PSD and Secretary Ochoa cut off the occasion due to the conflict of interest, since they are installing more Kliman Sultan Sulu to cover their greed for power and money together with Fidel V. Ramos. Nonetheless, with the support of our princess Hannah of the United States, they were able to pursue the solemnity with the presence of the blood of Raja Sulaiman of Luzon, Queen Maria Bosoy Marcos, who is now here with us. And the family with the Royal Council for Christians. For the information of everyone, we have Royal Council for Christians, Muslims, and Lumans alike, so that there will be balance among us, so that we can be united as one Filipinos. So, the Royal Council for Christians and honored guests, both by the Royal ICT as mandated by His Royal Highness Ricky Nathaniel by our orders in China. That time, and that was last year, December 8, 2014. And today again, in December 8, 2015, we recognize more of you, our royal families, since you belong to the lineage of Queen Helen, the Raja Sulaiman blood, which is also belonging to the Raja the Sulu blood. We also acknowledge the presence of Sulu and Palawan Muslim blood through our strong elder combatant, Sarif Pistedo, that believe in this mission. As our royal family, under the banner of one God, Allah, His kingdom in the very heart of our Royal Imperial Pasug Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo, must stand together in defending the kingdom at all cost. So the union of the body and soul of the royal couple, the Queen and the King, as you know, the Queen was born Christian, but destined to take the role of an Islam queen, because they are perhaps destined by Allah to be one. That a true Christian is a true Muslim. That is why the king got the miracle, as he believed, in 2009 before he met the Queen Helen. So as you have seen, in the presentation this evening, you have seen that the heart of Jesus with the king. This is the reason why the major task given to them, that is to fix the gap and the misconception, misunderstanding of Christian against Muslim and Muslim against Christian. For us to live and coexist in the land that we have power and authority as sovereign ruler, as we have witnessed, and a sleepless night and days of anxiety and pressurized condition, and even the risk of being killed anytime. Yet, they did not stop their mission. They hold the faith to God, Allah, which is responsible for their safety, and try to safeguard and protect them always. So I am thankful, I said, for His day-to-day guidance and the patience, prudence, and perseverance of our beloved Queen, that the King said that, surpass all our trials
and tribulation, that I do by this time she has reached the goal of putting peace, defense, and order together.